ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at hindi sa kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Matapos po ang maringal at masayang pagdiriwang natin para sa panahon ng Kapaskuhan, tayo ngayon ay nasa mga karaniwang panahon na. Ang pinakamahaba sa lahat ng mga panahon sa liturhikong kalendaryo ng ating simbahan. Dito po, inaalala natin at binibigyang diin ang ordinaryong pamumuhay ni Jesus Nazareno, ang kaniyang mga aral at turo, ang pagpapagaling niya sa mga may sakit, ang paggawa niya ng mga kababalaghan, at ang panawagan niya upang tayong lahat ay magbalik loob sa Ama. Kaya nga ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay patungkol sa pagtawag ni Jesus Nazareno sa kaniyang unang apat na mga apostol. At ang apat na ito ay sina Simon na kinalaunang tinawag na Pedro, Andres, Santiago at Juan na mga anak naman ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sila pong apat ay mga mangingisda sa lawa ng Galilea. Kung inyo pong mapapansin, simple lamang ang pinagmulan ng mga apostol. Hindi po sila mga hari,
Hindi sila mga prinsipe o hindi sila mayayaman sa lipunan. Masasabi nating ordinaryong tao sila. Sila ay ordinaryong mamamayan na naghahanap buhay. Bagamat simple ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus. Ibig sabihin, hindi nagmula ang kusang paglilingkod sa kanila. Ang pagpili nagmula kay Jesus. Ang pagtawag nagmula sa Diyos. Ang pagsang-ayon ay ang pagtugon ng tao. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakamahalaga. Ang pagtawag lagi, ang pagpili, nagsisimula sa Diyos. Tayong lahat na Kaniyang tinawag ay sumasang-ayon lamang bilang paraan ng ating pagtugon. Walang sino man po sa mga apostol ang nag-volunteer o kusang nagpresenta ng kanilang sarili upang makasama sa misyon at gawain ni Jesus Nazareno. Hindi rin po sila pinilit ng Panginoon. Kaya nga't sinasabi natin, ang pakikiisa natin sa misyon ni Jesus ay daan at paanyaya tungo sa kabanalan. Ang mga apostol ay inaanyayahan ni Jesus Nazareno upang sila ay mahubog sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral at lubusang pagsunod sa kautusan ng kanilang guro. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang paalala sa atin sa araw na ito, kung nais din nating maging alagad ni Jesus Nazareno, dapat maihanda nating mabuti ang ating mga sarili. Ihanda natin ang ating puso. Handa na ba tayong mamatay para sa ating mga sarili? Handa na rin ba tayong maglaan ng buhay at panahon para sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Dahil ang habilin ni Jesus Nazareno ay hindi upang magpayaman tayo sa mundo sa pamamagitan ng pag-iimbak ng maraming pera at salapi, kung hindi ang nais niya, mamalakaya tayo ng tao. Sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus Nazareno, naway sa simpleng paraan, tumulong tayo upang mailigtas din ang ating mga kapatid na naliligaw ng landas upang sila rin masilayan nila ang liwanag ni Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.